So ito na mga boss, no. Bago tayo mag-repair ng flooring, dapat mga boss, yung ano natin, yung unit natin, i-align na natin bago gagawa ng flooring. Kasi pagka nagawa mo na yung flooring na hindi naka-align yung unit, hindi na mababago yun, disalign na. Kaya kailangan, bago mo simulan yung mga repairs, pagkatapos mong hubaran, tanggalin yung mga kailangan tanggalin, i-align mo siya. Ito ginagamit natin, turnbuckle. So ito, pati dito na i-align na rin natin. Sa dito mga boss, meron niya siyang sukat talaga hanggang dito. Simula doon sa may kanto na yon hanggang dito. Kapag ka carb type 63. Pero kapag ka yung mga mga 2019 model 64 mga boss. Dito hanggang doon. Or katulad nito, bumase na lang kayo sa lona kung lalo na kung original pa. Ito gawa na to na pero goods yung niya, lona niya, maganda yung sukat. So ayan kita niyo naman, nabalik na sa dati, naunat na ulit. At kung titingnan mo dito sa sa gilid, dapat align yung side na yon sa likod, saka itong dito na side sa bandang bungad. Yan, kung sisilipin natin mga boss, yan, nakapantay na yan sila Yan. Pagkatapos dito naman mga boss, sa harap, napansin nyo, naglagay kami ng turnbuckle dito, kasi ito kanina, ito naman silipin mo, itong sa windshield, dapat sasabay doon sa may bakal sa yung ng sandalan. Yan, titingnan natin Yan. Kanina mga boss, bago ko yan, nakagaita, ibabalik ko yung forma niya mga boss Ikutin natin tong turnbuckle pabalik. Kailangan, kita nyo, pagka ganyan, ibig sabihin laban yan. Kasi pagka hindi yan laban, kaya mong alugin yan. So ibalik natin sa dating posisyon niya. Kaya yung ibang dating mga nagagawa ng tricycle na gustong matutunan din mag-repair ng ganito, kasi napakaraming nagpaparepair Ito ang dating sukat nito. Ito kailangan yung pansinin kapag may re-repairin kayo. Kaya kita na, alog ko na. Ibig sabihin, bumalik na, lumuwag na. Ang nakikita ko lang na maganda rin sa ngayon yung napansin ko na manggagawa din ng bukyo, bao-bao, tok-tok, yung taga dyan sa Initaw. Si boss, hindi ko kilala yung pangalan pero yung niya, 5-star welding shop. Ganito rin yung trumabaho kagaya sa akin, na talagang mitikuloso rin sa alignment. Ayan mga boss naka na, tingnan natin kung anong sukat niya. Yan original yan mga boss, pansinin nyo. Kung nakikita nyo yung guhit na yon, yan, yung windshield nakatagilid. So kaya ko nilagyan nito ng turnbuckle para maibalik ko siya sa dati niyang alignment. Okay, i-align na natin. Galing nagpakapagod lang ako. Pero para sa inyo mga boss, para sa iba na gusto matuto, kailangan natin gawin. Simpleng lang naman to, simpleng turo lang, hindi naman ako nakapagturo ng lahatan talaga. So kailangan nating itulak para mabalik siya sa alignment na kailangan. Okay, so check tayo ulit. May something pa, kulang pa konti. Kita nyo, mababa pa ng konti dito. Konting tulak pa. Ganyan po dapat ang gagawin bago buo ng flooring. Kasi pagka naglagay ka kagad ng flooring, hindi mo inalign, wala na. Pang forever na yun. Konti pa. Yeah. Isang ikot. Ayoko na. Tama na siguro yan. Yun, okay na. So yan mga boss, naka-align na. So proceed na tayo sa pagre-repair. Gagawa na tayo ng flooring ngayon mga boss. So stay updated sa mga gusto matuto, mga gustong magkaroon din ng ganitong mga gawa. Yan, unahin natin bali ito. Or either way, kung saan ang unahin natin, dito or dito, pwede naman yan. Basta as long as mabuhay yung pinakalinya dito. Tapos ito pala, ikot ako dito sa kabila. Ito pala, matindi na tama. Wala na yung chassis na Hinating na namin. Kasi puro bulok na talaga, wala na natira. Ayan, bawas, kita nyo, bangas-bangas na. So bubuhin muna natin yung chassis nya, yung nawala na part. Pagkatapos, pag nabuo na natin yung chassis nya, tsaka natin gagawa ng flooring. So ayan mga boss, maraming salamat. Stay updated po.